11 kabanata. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo, ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay paggupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae, ang paggupit o paahit ay maglambong siya. Sapagkat katotohanang ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, dahil sa mga anghel. Gayunman, ang babae ay di maaaring walang lalaki, at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae, datapwat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Hatulan ninyo sa inyo-inyong sarili. Nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos ng walang lambong? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Datapwat kung tila mapagtunggali ang sino man, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong mga pagkakabaha-bahagi, at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan o maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos, at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Datapwat kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y mga sasalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo.
Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol, at ang iba ay aking aayusin pagparian ko.